Droga, oras na ibigay sa kanila ng Pangulo ang listahan. Sa Quezon City, ikinanta na isang dating sexy star ang mga taga-showbiz daw na binibentahan niya ng droga. Saksi si Marisol Abduraman. Hindi na namin ipapakita pero bahagi rin ng surveillance video ito ang mismong paghit-hit ng shabu ni Karen Palasige o Sabrina M. Ang dating sexy star na bumila sa ilang 90s movies tulad ng Totoy Mola, Alipin ang Aliw at Karanasan na Claudia Zubel story. Maya-maya pa, nangyari na ang magiging hudyat ng bypass operation sa kanyang bahay sa Quezon City. Si Sabrina mismo ang nag-abot ng shabu. Yes, siya mismo. Yes, siya mismo. Isang bulto, 5 grams or equivalent to 6,000 pesos. Bukod sa iniabot niyang isang bulto ng hinihinalang shabu, nakuhanan din sa Sabrina M ng isa pang plastic nito. Nakadetain na si Sabrina M at mga kasamang sina Erwin San Martin at Edwin Coloma na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na walang piyansa. Matagal-tagal na rin daw na nagbebenta ng illegal na droga ang dating sexy star na sa paniwala ng QCPD ay kabilang sa mas malaking grupo na sangkot sa illegal na droga. Ano pong masasabi ninyo sa relasyon sa'yo? No comment po. Pero tumango naman siya ng tanungin kung makikipagtulungan sa mga pulis. Nagbigay pa nga siya ng listahan ng mga taga-showbiz na binebentahan ng illegal na droga ayon sa Quezon City Police. Pero wala pang pinangalanan dahil isa sa ilalim sa operasyon. Itinanggi naman ng mga kasama niya na nagbebenta at gumagamit sila ng droga. Sa ngayon, hinihintay na lang daw ni PNP Chief Bato de la Rosa ang listahan ng Pangulo ng 50 celebrity na sangkot sa droga. Pag nakuha ng PNP, agad daw itutukhang ang mga nakalista. Katukin natin sa kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang TV station. Surrender na kayo kasi identified kayo na user. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ng illegal na droga. Ayon sa National Capital Region Police Office, mahigit 50 celebrity na ang nasa kanilang listahan matapos ihayag ng dalawang naarestong artista kung sino-sino ang kanilang mga katransaksyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Patuloy na nadaragdag pangalan ng mga celebrity na nasa drug watch list ng National Capital Region Police Office. Ayon kay NCRPO Acting Director, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, bunsod na rin ito na mga bagong impormasyon mula kina Sabrina M. at Krista Miller. Sa ngayon ay nasa 54 na showbiz personality na ang nasa naturang listahan, ngunit hindi kasama dito si Mark Anthony Fernandez na nahuli sa Pampanga dahil sa pagdadala umano ng 1 kilo ng marijuana. Itong mga listahan natin habang may nahuhuli tayo gaya nung itong nahuli recently sa Quezon City, no. Every time na may mahuli tayo, meron silang siyempre sasabihin kung sino yung binabagsakan pa nila. So nadadagdagan pakunti-kunti yung mga listahan natin. Yung iba naman consistent na mention. Tiniyak naman ni Albayalde na sumasailalim sa masusing validation ang mga natatanggap na impormasyon upang makatiyak na tama ito. Patuloy din ang panawagan ng General sa mga TV network at talent centers na kusa ng isuko o isailalim sa drug test ang kanilang mga artista upang hindi na umabot sa oplang tukhang. Nagpaalala naman si Albayalde na hindi maituturing na credible ang isang drug test kung walang kaharap na pulis o hindi isinagawa sa PNP Crime Laboratory. Self-serving yon, nung pakuha ka sa isang clinic na sinabi mo ganito ganon tapos negative ka. Self-serving yon. Well, you do it in front of a witness, yung credible witness. Kalimitang itinuturing na role model ng mga kabataan ng mga celebrities, kaya't importanteng mamuhay ang mga ito ng maayos nang walang bahid ng ipinagbabawal na gamot. Ang naturang war on drugs ng pamahalaan kung saan umani nga ito ng pambabatikos galing sa oposisyon. Ngunit sa likod ng mga pagpuna ay siyang mas pinaigting palalo ng pamahalaan ang naturang operasyon. Bagay na walang sinasantong pangalan o propesyon ang naturang war on drugs kung saan matapang na isiniwalat ni Duterte sa publiko ang bawat pangalan ng mga politikong sangkot sa illegal na kalakaran, partikular na ang mga mayors na umano'y isa sa pinakamalaking protektor ng drugas sa bansa. Bagay na sa mismong panunungkulan nga ni Duterte, todas ang nasa 28 bilang ng mga mayors at vice mayors kung saan karamihan dito ay mga alkalde na nasa tinatawag na narcolist ng pamahalaan. Kaya ngayon ay isa-isahin natin ang mga alkalde o mayor na umano'y may kinalaman sa kalakaran ng drug na pinatahimik o napaslang sa kapanahunan ng war on drugs.
swear that I will faithfully fulfill my duties as President of the Philippines, so help me God. Bago pa man maupo bilang Pangulo si Mayor Rodrigo Duterte, naging mainit na sa mata nito ang naturang kalakaran ng iligal na droga sa kanyang pinamumunuang syudad sa Davao. Bagay na nang kumandidato nga ito bilang Pangulo ay talagang panay paalala na ito sa mga sangkot sa iligal na hanggat maari ay tumigil na ng dahil talagang wala umunong puwang ito sa lipunan at nagbabantang totodasin sa panahon ng siya'y mahalal. At sa mismong pag-upo nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, dito na niya isiniwalat ang nakakaalarmang bilang ng mga taong sangkot sa kalakaran ng iligal na talagang umabot ng milyong bilang. Ngunit talagang ibinunyag rin ni Duterte ang pangalan ng umano'y mga narco-politician na karamihan sa mga ito ay mayor o alkalde na naging protektor ng iligal sa kanilang pinangsasakupan. Bagay na hindi nga maitatanging pumalo sa dosenang bilang ng mga alkalde ang natodas sa panahon ng giyera kontra droga ng administrasyon, kung saan ilan nga dito ay naugnay sa naturang drug-related death at ang iba namay purong away politikal lamang. Need stickers? No problem. Sticker U makes it easy, affordable, and fast to bring your ideas to life. Create your design in any size, any shape, on any material, with no minimums, all in just a few clicks. Upgrade your brand. Express yourself. Make it personal. Whatever you need, we've got you covered. Amazing quality, dedicated support, stickers you'll love, and experts to help. That's Sticker. Una sa listahan ay si Samsudin Dimaokom. Si Samsudin Dimaokom ay isang mayor ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Pinasok ni Samsudin ang politika taong 2012. Ito'y matapos inendorso ng nooy gobernador na si Esmael Manguda Dato. Nakilala si Dimaokom sa bansag na pink mayor. Ito'y nang dahil sa kahiligan niya ng kulay na pink. Makikitang ang mismong bahay ng mayor ay kulay pink rin ang naturang sasakyan nito at kahit moske sa kanilang lugar ay pininturahan ng kulay pink. Isa sa hugot ng mayor sa pagkahilig nito sa kulay pink ay nang dahil umano ang kulayng ito ay nagsisimbolo ng love and peace na dapat at kinakailangan ng isang rehiyon na dekada ng nabalot ng Moro insurgency. Bagamat hinangaan man si Samsudin ng kanyang mismong mga kababayan sa Maguindanao nang dahil sa kanyang kabutihan, sa di inakala kasama pala sa naturang listahan ang mayor at mismong asawa nito sa narco-list politician ni Pangulong Duterte. Bagay na siyang mariing itin ng ginaman ng mayor at kanyang asawa ang pagkadawit. At bilang tugon sa pagkadawit ng kanilang pangalan, kaagad silang sumuko sa mismong kapulisan at nag-utos ng isang mandatory drug test sa kanyang mga tauhan upang patunayang siya'y walang kaugnayan. Ngunit Oktobre 28 taong 2016, isang checkpoint ang ikinasan ng mga pulisya sa Makilala, North Cotabato. Ito'y nang makatanggap sila ng impormasyong may gagawing drug transport ang mayor kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit nang sitahin na ng mga pulisya ang convoy ng mayor sa mismong checkpoint, kaagad na lamang umanong nagpaputok ang mga tauhan ng mayor na nagresulta sa matinding sagupaan. Dito na pinaulanan ng mga otoridad ang convoy ng mayor na nagresulta nga sa pagkasawi ng 10 katao, kabilang na ang mismong mayor na si Samsudin Dimaokom. Si Rolando Espinosa Sr. ay mayor ng Albuera, Leyte. Taong 2016 nang unang maupo sa posisyon si Espinosa, kasabay na rin ng naturang pag-upo ni Duterte bilang Pangulo. Kilala ang pamilyang Espinosa sa Albuera nang dahil sa tila maranyang buhay ng angkan, kung saan nagmamay-ari lang naman ito ng 3 malalaking bahay, hotel at iba pang ari-arian. Ngunit sabit ang pangalan ni Rolando Espinosa Sr. kabilang na ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa sa naturang narco-list ni Duterte. Kaagad binantaan ng Pangulo ang mag-ama na sumuko sa loob ng 24 oras at huwag nang manlaban pa. Kung kaya't kinabukasan, sumuko si Rolando Espinosa kay PNP Chief Bato de la Rosa sa mismong Camp Crame at nanawagan sa kanyang anak na sumuko na rin. Dito na inamin mismo ni Rolando ang pagkakasangkot ng kanyang anak sa illegal na kalakaran, kung saan mayroon pa nga itong standing warrant of arrest.
August 24 taong 2016, ilang araw lamang matapos ang pagsurrender ni Espinosa, kaagad itong tumungo sa PNP upang humingi ng tulong at proteksyon ukol sa umano'y natatanggap niyang banta sa buhay at isisiwalat din niya umano ang mga koneksyon ng kanyang anak ukol sa iligal na kalakaran, bagay na kaagad nga itong isinailalim sa police custody. At sa paglipas ng ilang buwan, Oktubre 5, isang search warrant ang ginawa sa mismong tahanan ni Rolando Espinosa kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang mga nakatambak na armas at mismong mga illegal na gamot, kung kaya't kaagad na inaresto si Espinosa at dinala sa Baybay Leyte Regional Trial Court. Ngunit isang buwan ng lumipas, Nobyembre 5, todas si Mayor Espinosa at ang kapwa inmate nitong si Raul Yap sa kanilang mismong syelda sa Baybay Leyte Provincial Jail. Ito'y matapos umanong manlaban sa mga CIDG operatives. Si Reynaldo Paruhinog ay mayor ng Ozamis City sa Misamis Occidental. Taong 2001 nang unang maupo bilang mayor si Reynaldo, kung saan naging matagumpay ang political career nito na umabot ng 5 termino. Ngunit sa likod nito, kilala rin ang mga Paruhinog sa Ozamis sa kanilang illegal na kalakaran, kung saan konektado pa nga ito sa kilalang notorious syndicate group na Kuratong Balileng. Bagay na taong 2016, isa si Paruhinog sa humigit 100 public officials na pinangalanan ni Pangulong Duterte na may kaugnay o sangkot sa illegal na kalakaran ng bato. Ngunit mariin mang itinanggi ni Reynaldo ang mga paratang sa umunoy pagkakasangkot niya sa illegal, bagay na talagang malakas ang ebidensyang hawak ng mga otoridad na magdidiin sa kanya. At hanggang Hulyo 30 taong 2017, sa oras na 2:30 ng madaling araw, isang operasyon ang ikinasa ng Ozamis City Police at CIDG Region 10 kung saan bitbit ang 6 na search warrant laban kay Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog at sa iba pang kasamahan nito na ukol sa umunoy unlicensed gun na nakaimbak sa naturang mga bahay ng Paruhinog. Ngunit ang naturang operasyon ay talagang nauwi sa madugong bakbakan, kung saan ayon pat pinaputukan umano ng mga tauhan ni Paruhinog ang mismong mga otoridad na nagresulta sa sagupaan. Sa naturang insidente, todas ang 15 personalidad kabilang na si Mayor Reynaldo Paruhinog, asawa nitong si Susan, kapatid nitong si Octavio at Mona at iilan nilang tauhan na kasamang nanlaban. Si Antonio Halili ay mayor ng Tanawan, probinsya ng Batangas. Bantog ang pangalan ni Halili sa kanilang bayan ng dahil sa tila ba kamaing bakal na paraan kung kanyang itrato ang mga taong sangkot sa krimen at lalo na't ang mga sangkot sa illegal na kalakaran. Bagay na sa mismong pagpasok nga ng Administrasyong Duterte kung saan ipinatupad ang giyera kontra droga, naging mas tumnog pa ang pangalan ni Halili nang dahil sa kanyang parusang tinatawag na walk of shame, kung saan ipinaparada sa buong syudad ang mga personaheng sangkot sa droga, kung saan may nakasabit na cardboard sa bawat katawan na may nakasulat, "Ako'y pusher, huwag tularan." Ngunit sa likod ng kanyang pagpapakitang suporta sa kampanya kontra droga, kalaunan taong 2017, sabit ang pangalan ni Mayor Antonio Halili na umano'y may kinalaman pala sa kalakaran ng illegal sa kanilang bayan. Ngunit itinanggi man ng husto ni Halili ang mga paratang, naging dahilan pa rin ito upang withdrawin ang kanyang supervisory powers sa mga local police sa kanyang syudad noong Oktubre taong 2017. At sa paglipas nga ng mga buwan, July 2, 2018, kasagsagan ng flag ceremony sa mismong Tanawan City Hall, bigla na lamang humandusay ang katawan ng mayor. Ito'y matapos tamaan ng bala sa kanyang mismong dibdib. Kaagad namang rumisponde ng putok ang tauhan ng mayor sa mismong pinanggalingan ng bala, ngunit wala na sa posisyon ang sospek na tumira sa mayor. Bagamat nadalaman sa ospital si Mayor Halili, kalaunay binawian rin ito ng buhay. At ayon nga ni Pangulong Duterte ay kunwari at pagpapanggap lamang umano ang naging aksyon ni Halili laban sa droga upang matakpan ang pagkasangkot nito sa naturang kalakaran.
Si David Navarro ay isang mayor ng Clarin, Misamis Occidental. Taong 2013 nang unang maupo bilang board member sa 2nd District ng Misamis Occidental si Navarro at matagumpay ngang naipanalo ang posisyon ng mayor taong 2016. Ngunit taong 2019 naresto si Mayor Navarro sa Mactan, Cebu International Airport. Ito'y matapos reklamo ng pambubugbog sa isang masahista at act of lasciviousness. Sa kuha ng isang CCTV footage sa naturang massage spa sa Cebu, makikitang pasimpleng sinuntok ng mayor ang isang lalaki at ito'y pinatalikod at tinuhod pa. Ang naturang pambubugbog ay resulta umano sa paghindi ng lalaki na bigyan si mayor ng babaeng masahista, bagay na nagalit umano ito. Ngunit nang mapagbigyan ng mayor sa gusto nito, dito na umano sinubukang suhulan ng mayor ang babaeng masahista upang gumawa ng bagay na hindi kaakit-akit. Dahilan nga na inereklamo ang mayor at sinampahan ng kaso. Ngunit Oktubre 25 ng parehong taon, habang nakasakay sa isang mobile si Navarro na patungo sana sa Cebu Prosecutor's Office para harapin ang mga nakasampa niyang kaso, bigla na lamang hinarang ng isang van ang sinakyang mobile ng mayor kung saan sakay sa van ang tinatayang nasa 10 lalaki na purong may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Dito na hinila ang mayor palabas sa mobile at kaagad pinaputukan ng ulo na nagresulta nga sa agarang pagkasawi nito. Walang habas ring tinadtad ng bala ang naturang mobile na sinakyan ng mayor na nagresulta sa pagkasugatan ng 4 pang personahe. At ayon nga sa report na isa rin si Mayor Navarro sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang narco-politician na may kinalaman sa patuloy na laganap ng iligal sa kanyang lugar. Si Mariano Blanco III ay isang mayor sa bayan ng Ronda, probinsya ng Cebu. Naging pabalik-balik na sa posisyon si Blanco kung saan mayor na ito mula 1998 hanggang 2007, vice mayor taong 2007 hanggang 2010 at nasa pang-4 na termino na mula taong 2010 nang muli itong mahalal bilang mayor. Ngunit taong 2017 napasama ang pangalan ni Blanco sa naturang narco-politician list ni Pangulong Duterte dahilan upang tanggalan siya ng supervisory powers sa mga local police nang dahil sa pagkasangkot nito. September 5 taong 2018, bandang 1:30 ng madaling araw, isang van ang pumarada sa town hall ng Ronda kung saan lulan ito ng mga kalalakihang may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Kaagad pumasok ang mga sospek sa mismong tanggapan ng mayor at walang habas nilang pinaputukan ng mayor na sa mga oras na iyon ay natutulog lamang sa sofa sa loob ng kanyang opisina. Kaagad din namang naisugod ang mayor sa pagamutan, ngunit kalaunan binawian rin ito ng buhay. Si Cesar Perez ay mayor ng Los Baños, Laguna. Isa ng subok na politiko si Perez kung saan taong 2001 pa nang maging mayor na ito na tinapos ang 3 termino. Taong 2013 naman nang tumakbo muli sa pagka-mayor si Perez matapos itong maupo bilang vice governor ng Laguna mula taong 2010 hanggang taong 2013. Isa sa mga advokasya ng mayor ay nakatutok sa environmental protection kung saan naging first municipality ito sa buong bansa na nagban sa paggamit ng plastic bag. Ngunit naging isa man sa pinakahinahangaang politiko si Perez sa kanilang bayan. Sabit pa rin ang pangalan nito sa narco-list politician ng Pangulo kung saan 2019 nang tinanggalan nga ng police power si Mayor Perez nang dahil sa pagkadawit ito sa illegal trade. Ngunit saad ng mayor na purong pamumulitika lamang umano ito nang dahil 2017 pa daw ay may mga usap-usapan ng sangkot siya, ngunit sadyang binaliwalan niya ito sa kadahilan ng wala umano itong katotohanan. Kasunod na taon, December 3 taong 2020, sa mismong Los Baños Municipal Hall bandang 8:45 ng gabi, bigla na lamang binaril ang mayor ng di nakilalang 2 lalaki na pinunto mismo ang likurang ulo nito at 2 tama sa dibdib. Kaagad isinugod ang mayor sa ospital, ngunit bandang 9:00 tuluyan na rin itong binawian ng buhay. Ang mga pangyayaring ito ay ilan lamang sa mga politikong pinatahimik sa kasagsagan ng giyera kontra droga ng pamahalaan kung saan karamihan nga nito ay mga di umano'y narco-politicians na minsan ang pinangalanan at binalaan ng Pangulong Duterte na hanggat maari ay umiwas sa kalakaran ng droga para sa kapakanan at ikabubuti ng umaaksyon si Carlo Castillo.
Sa eksklusibong video na nakuha ng News 5, makikitang nakaitim na lalaking may hawak na bisikleta habang kausap ang isang babae sa tapat ng convenience store sa Tandang Sora, Quezon City. Maya-maya, dinampot na ng mga pulis ang lalaki na bumibili raw ng iligal na droga. Kahit arestado na, sinubukan pa nitong makipagsagutan sa mga pulis. Huli rin ang nakapulang babae na talagang target ng bypass operation. Pamilyar nga yung mukha nung bumibili doon sa subject. So nung tinanong, doon nga nalaman na siya yung si CJ Ramos. At yung mismong pinagbibilhan din niya ang nagsabi na yung customer niya ay dating artista. Hindi naman ikinaila ni Ramos na gumagamit siya ng illegal na droga. Kailan ka huling gumamit? 3 days ago. 3 days ago. Yes. Matagal ka na gumagamit? Medyo sir, matagal na. 10 years. 10 years na. Pero nag-stop po mga almost 2 years. Ngayon na lang ulit. Kasi na-miss ko Parang maglalaba kasi dapat ako. Nagpositibo sa drug test ang dating child star na aminadong droga rin ang dahilan ng pagkasira ng karir. Kailangan pagdusahan ko, sir. Ito ginusto ko to Wala addictive talaga Mahirap iwasan. Pero naiwasan naman. Natsambahan lang. Sumailalim na sa inquest proceeding si Ramos sa kasong illegal possession of dangerous drugs. Planong magbagong buhay after this. Sana. Umaaksyon, Carlo Castillo. Ating pag-usapan ang mga Filipino celebrities na nakulong dahil sa illegal na droga. Tiyak na ikagugulat nyo kung sino-sino ang mga artistang nasangkot, nagbebenta o nalulong sa pinagbabawal na gamot o illegal na droga. Ito na po ang huling bahagi o part 3 ng Filipino celebrities na nakaranas ng buhay bilangguan o nahatulan ng korte. Tara na at simulan na natin. Simulan natin kay Anton Bernardo. Siya ay isang dating sexy actor ng Seiko Films noong ika-9. Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan niya ang Kesong Puti, Patikim ng Pinya, Nang Mamulat si Eva at Anakan Mo Ako. Naaresto si Anton matapos harangin ng mga autoridad dahil sa hindi pagsuot ng helmet noong Disyembre 2014. Dahil sa kanyang kakaiba at magulong ikinilos, siya ay kinapkapan ng pulis at natagpuan sa kanya ang isang sachet ng shabu at ibang drug paraphernalia. Inaresto ng pulisya ang aktor na si Dominic Rocco noong Oktubre 2022 kasama ang 4 pang iba matapos ang isang buy-bust operation laban sa illegal na droga bago magmadaling araw sa Quezon City. Iniulat ng Quezon City Police Department na ang mga operatiba mula sa QCPD Holy Spirit Police Station ay nakarecover mula kay Rocco bandang 1:00 ng umaga ng tinatayang 112,000 piso na halaga ng shabu, 14,000 piso na halaga ng pinatuyong marijuana, isang timbangan at mga marked peso bills. Si Rocco ay anak ng veteranong aktor na si Bembol Rocco na lumabas sa pelikulang Sleepless noong 2015 at sa TV series na My Special Tatay noong 2018. Si Kat De Santos na dating miyembro ng Baywalk Buddies ay inaresto ng mga miyembro ng Quezon City Police District Station 1 noong 2018 matapos siyang mahuling bumibili ng illegal na droga sa Barangay San Jose. Nakumpiska sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Noong Marso 2022, muli siyang inaresto kasama ang isang dating opisyal ng militar at 3 pang kasamahan sa isang drug sting operation sa Quezon City na nauwi sa madugong engkwentro na nagtapos sa Maynila. Ang dating teen star ng Star Circle Batch 5 noong 1997 na si Angela Zamora ay nahulihan ng illegal na droga sa isang buy-bust operation sa Bacoor City, Cavite noong July 2019. Ayon sa balita, si Angela na ang tunay na pangalan ay Angela Garcia Bobis ay inaresto kasama ang kanyang live-in partner na si Vladimir Bersana at 4 pang iba. Ayon sa ulat ng pulisya, unang naaresto si Bersana at umamin sa mga autoridad na nagbebenta ng droga ang kanyang live-in partner na si Angela sa kanilang tahanan. Nakolekta ng pulisya ang 68,000 piso na halaga ng shabu na tinatayang may bigat na 10 gramo.
Inaresto ang radio disc jockey na si Karen Bordador at ang kanyang boyfriend na si Emilio Lim matapos ang isang buy-bust operation sa Pasig City noong Agosto 2016. Ayon sa mga ulat, natagpuan sa kanilang condo unit ang humigit kumulang 3 milyong piso halaga ng ecstasy, marijuana at marijuana oil noong Agosto 2016. Nakumpiska rin sa unit ang mga gamit para sa droga, pera at isang machine para sa pagbilang ng pera. Ayon kay Karen, siya ay dumaan lamang sa condo ng kanyang boyfriend nang isagawa ng mga autoridad ang operasyon. Gayunpaman, kinumpirma ng pulisya na direktang nakuha ang mga droga mula sa modelo at radio DJ. Ang starlet na si Krista Miller na sumikat matapos ma-involve bilang umano'y dahilan ng hiwalayan ng celebrity couple na sina Cesar Montano at Sunshine Cruz ay inaresto sa isang drug buy-bust operation sa Valenzuela City noong Setyembre 2016. Nakumpiska ng mga pulis ang isang plastic sachet ng hinihinalang shabu, buy-bust cash, mga mobile phone, isang belt bag na may wallet at mga ID at isang motorsiklo. Noong Mayo 25, 2018, pinalaya si Krista mula sa kulungan matapos siyang maabsuelto ng Valenzuela Regional Trial Court sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Bridget De Hoya na isang dating sexy actress at cancer survivor na nakilala sa sexy films na Gigil at Kangkong noong 2000 ay nakulong noong 2018 ng 4 na taon dahil sa di umano'y pagkakasangkot sa droga. Patuloy niyang itinanggi hanggang sa kasalukuyan kasi ito ay kanyang ipinaglaban hanggang sa ibasura ng korte. Iginiit ng dating celebrity na siya ay biktima lamang ng tanim droga ng mga pulis na humuli sa kanya. Ayon kay Bridget, hindi siya maaring involved sa droga dahil siya ay sumasailalim sa chemotherapy para sa kanyang laban sa cancer sa panahong iyon. Nanalo siya sa kaso kung saan siya ay nahatulang hindi nagkasala at pinalaya noong 2022. Ngayon siya ay nagtatrabaho bilang lady guard sa isang paaralan sa Pampanga. Inaresto ang dating child actor at ang TV star na si CJ Ramos noong Agosto 2018 sa isang buy-bust operation laban sa droga. Nahuli ang aktor kasama ang umano'y tulak na si Lovella Guillen at nagpositibo siya sa drug test. Kalaunan ay nakapagpiyansa si Ramos at pinalaya at muling lumabas sa telebisyon sa palabas na FPJs ang probinsyano. Si Nino Mulak na tinaguriang child wonder ng Pilipinas at nananatiling pinakamataas na kita na child actor sa pelikulang Pilipino ay napabilang sa maraming blockbuster na pelikula tulad ng Ang Tatay Kong Nanay kasama si Dolphy, Darna at Ding kasama si Vilma Santos at Ang Leon at Ang Daga kasama si Fernando Poe Jr. Noong 2007, siya ay kinasuhan ng paglabag sa Dangerous Drugs Act ng 2002 at naaresto sa Quezon City. Siya ay nag-plead not guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanya at nagpiyansa ng 200,000 piso. Nahuli ang aktor na si Koji Domingo sa isang buy-bust operation sa Parañaque City noong Oktubre 2017. Ang mga autoridad mula sa PDEA Region 4A Intelligence Section at Laguna Provincial Office ang umaresto kay Domingo at 2 iba pa na nakilala bilang Almira Bautista at Francisco Lim sa BF Homes, Parañaque City. Nakumpiska ng mga autoridad ang isang sachet ng hinihinalang shabu mula kay Domingo, pati na rin ang iba't ibang gamit para sa droga sa loob ng isang itim na hard plastic case. Siya ay nakalabas sa kulungan after siyang mapayagan na magpiyansa. Ang superstar ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor ay inaresto noong Marso 2005 sa Los Angeles International Airport dahil sa pagdadala ng 8 gramo na shabu at mga drug paraphernalia. Bagamat kinuwestiyon ang mga detalye ng insidente kalaunan, kinailangang sumailalim ang superstar sa 6 na buwang drug rehab upang maipagpatuloy ang mga nakatakdang concerts niya noong Abril 30, Mayo 6 at Mayo 7 ng parehong taon. Nagbayad siya ng 10,000 dolyar na piyansa. Ang dating sexy actress na si Sabrina M ay inaresto ng mga pulis sa Quezon City sa isang drug buy-bust operation sa kanyang tahanan sa Barangay Pasong Tamo noong Setyembre 2016. Ayon sa report ng pulisya, nakumpiska sa kanya ang shabu, mga gamit na ginagamit sa droga, mga cellphone at pera sa lugar ng insidente. Matapos ang 2 taon sa kulungan, pinalaya ang dating sexy actress na kung saan siya ay nakilala sa mga marami niyang sexy films.
Si Alma Concepcion na isa ring beauty queen na nanalo ng Binibining Pilipinas International 1,974 ay naaresto sa Guam noong 1,978 dahil sa pagpuslit ng shabu kung saan ito ay isang federal offense at felony na maaaring magresulta sa hanggang 20 taong pagkakakulong. Siya ay nagplead ng guilty sa pagmamay-ari ng 0.08 gramo ng shabu sa kanyang handbag at siya ay naikulong ng 23 araw. Ibinunyag niya na noong siya ay 21 taong gulang, siya ay natutong magdroga dahil sa malaking pressure mula sa kanyang mga kaibigan. Ang shabu na nakuha sa kanya ay below ng minimum level upang ikategorya siya bilang isang drug pusher. Nagkasala siya sa tinatawag na misprision of a felony, isang misdemeanor kung saan siya ay inilagay sa parol, pinagawa ng anti-drug commercial, ang kanyang US visa ay ipinagpaliban at pinayagan siyang bumalik sa bansa pagkatapos ng 27 araw na trial sa korte. Ang dating beauty queen at actress na si Anjanette Abayari ay nakulong sa Guam matapos matagpuan ng shabu sa kanyang mga gamit pagdating sa airport. Pinasuot siya ng uniforme ng bilanggo at kinailangang magpiyansa para sa kanyang kalayaan. Ang insidenteng ito ang nagtulak kay dating Pangulong Estrada na ideklara siyang persona non grata na nagwakas sa kanyang matagumpay na karera sa Pilipinas. Siya ay nakalaya pero tuluyang nang nagwakas ang kanyang showbiz career sa bansa dahil sa pangyayaring ito. Una siyang nanalo bilang Binibining Pilipinas Universe noong 1971, ngunit hindi niya naipresenta ang bansa sa Miss Universe pageant dahil sa issue ng citizenship na kung saan natuklasan na siya ay isang American. Natuto di umano si Anjanette ng 2 leksyon sa buhay niya na nothing is permanent in this world at drugs will do no one good, saad niya. Si Julio Diaz na isang award-winning veteran actor at kasali sa FPJs Ang Probinsyano at Batang Quiapo ay inaresto dahil sa pagkakaroon ng 12 gramo ng shabu sa isang drug buy bust operation sa Barangay Langka sa May Kawayan City noong Abril 2018. Ayon kay Bulacan Police Director Senior Superintendent Romeo Karamat, naaresto sina Julio at ang kanyang driver na si Ronald Gomez matapos umanong magbenta ng isang sachet ng shabu sa isang undercover officer. Kakatapos lamang ni Julio ng isang clinical rehabilitation para sa pag-abuso sa droga. Ang kanyang rehabilitasyon ay reportedly pinunduhan ng kapwa aktor at Bulacan Governor na si Daniel Fernando. Siya ay nakalaya sa kulungan noong Disyembre 2021 pagkatapos ng 3 taon sa bilangguan. Ang una sa ating listahan ay ang aktor at anak ni Rudy Fernandez na si Mark Anthony Fernandez. Inaresto si Mark Anthony Fernandez noong Oktubre 2016 sa isang checkpoint sa Pampanga dahil sa ilegal na pagmamay-ari ng marijuana. Ayon kay Police Chief Superintendent Sidney Villaflor, natagpuan ang 1 kilo ng marijuana sa loob ng yellow Ford Mustang ng aktor. Nagtagal si Mark Anthony sa Police Station 6 sa Angeles City ng 1 taon at 3 buwan bago siya inilipat sa Pampanga Provincial Jail kung saan una siyang nakibahagi sa isang selda kasama ang higit sa 100 inmates. Pinalaya siya noong Disyembre 2000. Ang konsehal dahil sa di umano'y pakikilahok sa illegal. Hindi linid sa ating kaalaman na ang ilang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz ay nasasangkot sa iba't ibang issue, kabilang na ang mga kasong may kinalaman sa droga at iba pang paglabag sa batas. Marahil, iniisip natin na ang mga artista ay nasa itaas ng lipunan, ngunit sa mata ng batas, pantay-pantay ang lahat. Narito ang ilan sa mga sikat na personalidad na nakulong at humarap sa mga seryosong akusasyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Isa sa mga naging controversial na personalidad ay si Sander Ford, isang dating miyembro ng #5 na naging internet sensation. Noong Disyembre 22, siya ay inaresto sa Tondo, Maynila matapos maglabas ng arrest warrant laban sa kanya dahil sa paglabag sa RA 262 o ang batas laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak. Ayon sa kanyang dating kasintahan, siya ay nagkasala sa naturang kaso, ngunit itinanggi ito ni Sander. Iginiit niyang mahal niya ang babae at hindi niya ito sinaktan. Sa tulong ng kanyang management, nakalaya siya matapos magpiyansa ng 8,000 pesos.
Samantala noong 2001, ang Noy Vice Mayor ng Maynila na si Isko Moreno ay naaresto kasama ang 5 konsehal dahil sa di umano'y pakikilahok sa illegal gambling. Sila ay lumahok sa isang bingo session sa Tambunting Street na dinaluhan ng mahigit 500 katao. Dahil dito sila ay dinakip ng mga pulis at kinasuhan. Gayunpaman, kalaunan ay ibinasura ng Department of Justice ang kaso laban sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa larangan ng pag-arte, si Dindo Arroyo, na kilala sa kanyang pagiging kontrabida sa pelikula, ay nasangkot sa isang cybercrime case. Noong Setyembre 2022, siya ay naaresto sa Barangay Ban, Laguna. Ayon sa ulat ni Colonel Randy Glenn Silvio, si Arroyo ay nahaharap sa 2 kaso ng paglabag sa RA 1175 o Cybercrime Prevention Act, at bawat kaso ay may piyansang PHP 1000. Wala pang inilabas na malinaw na detalye kung ano ang eksaktong paratang laban sa kanya. Isa pang kontrobersyal na kaso ay ang kay Vong Navarro, kung saan sina Denise Cornejo, Cedric Lee, Ferdinand Guerrero at Simon Raz ay nahatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Sila ay napatunayang may sala sa extortion at physical assault laban kay Navarro noong 2014. Maliban sa sentensya, inatasan din sila ng korte na bayaran ng biktima bilang civil indemnity na 100,000 pesos, moral damages na 100,000 pesos, at exemplary damages naman na may halagang 50,000 pesos. A quienes trabajan, les suceden cosas buenas. Así que, a trabajar. En marcha. Ang dating child actor na si Giro Manio, na nakilala sa pelikulang Magnifico, ay muling nagkaroon ng kontrobersya matapos siyang maaresto noong Enero 2020. Siya ay kinasuhan ng pananaksak sa isang lalaki sa Marikina. Ayon sa ulat, walang malinaw na dahilan ang biglaang pag-atake niya sa biktimang si Zeus Doctolero, isang 25 anyos na lalaki. Nagresulta ito sa pagtatalo na lauwi sa palalaksak ng 3 beses. Mabuti na lamang at nakaligtas ang biktima matapos madala sa ospital. Nakalaya naman si Giro matapos magpiyansa at noong 2015, sumailalim siya sa rehabilitation program upang gamutin ang kanyang addiction sa droga. Isa pang aktor na nasangkot sa gulo ay si Migo Adeser. Siya ay nakulong matapos masangkot sa isang insidente ng reckless imprudence na nagresulta sa physical injuries at pagkasira ng pampublikong ari-arian. Nabangga niya ang isang motorsiklo kung saan sakay ang isang MMDA personnel sa Barangay Poblasyon, Makati. Imbes na huminto, sinubukan pa niyang tumakas at umiwas sa pag-aresto. Tumanggi rin siyang bumaba sa kanyang sasakyan at hindi ibinigay ang kanyang lisensya. Si Kenzo Gutierrez naman, na dating contestant ng Pinoy Big Brother, ay kinasuhan matapos magdulot ng alarma at iskandalo sa Makati City. Nangyari ang insidente noong madaling araw sa Caribbean Plaza sa Paswang Tamo Extension. Ayon sa ulat, nang dumating ang mga pulis upang rumesponde, tinanong pa ni Gutierrez kung hindi nila siya kilala. Sa halip na kumalma, mas lalo pa itong nagwala, kaya napilitang gamitin ng mga pulis ang makatwirang puwersa upang siya ay makontrol. Dinala siya sa presinto, ngunit sa halip na matauhan, nagbanta pa umano siya sa mga nagrereklamo laban sa kanya. Isa pang dating Pinoy Big Brother housemate na si Kit Thompson ay inaresto noong Pebrero 27 sa isang music festival sa Clark, Pampanga. Nahulihan siya ng illegal na droga, partikular na marijuana. Hindi pa dito natapos ang kanyang kaso dahil noong Marso 2022, muling inaresto si Kit matapos umanong saktan at pigilan ang kanyang girlfriend na isang actress sa isang hotel sa Tagaytay City. Bagamat hindi pinangalanan ng pulisya ang biktima, lumabas sa social media posts ni Thompson na may relasyon siya kay Ana Gelandoni, isang nagsisimulang aktres. Ang insidenteng ito ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Samantala, ang dating chairman ng Optical Media Board na si Ronnie Ricketts ay nahatulan ng kasong graft noong 2019 ng Sandigan Bayan. Ang kaso ay may kaugnayan sa maling pamamahala ng mga nakumpiskang pirated DVDs at VCDs noong 2010. Dahil dito, hinatulan siya ng 6 na taong pagkakakulong at panghabambuhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno.
Subalit noong Hulyo 2022, napawalang sala siya matapos baliktarin ng Korte Suprema ang naunang hatol dahil umano sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Nakulong din ang dating aktres na si Keanu Reeves noong Nobyembre 2018 matapos kasuhan ng cyber libel. Ang kaso ay isinampa laban sa kanya ng isang negosyante sa Laguna matapos siyang mag-post ng masasakit na salita sa Facebook laban sa may-ari ng isang food cart business. Dahil dito, naglabas ng warrant of arrest ang Laguna Regional Trial Court kaya't siya ay naaresto sa Quezon City. Pinalaya siya matapos magpiyansa ng halagang pa-20,000. Samantala, ang aktor na si Matt Evans ay inaresto at nakulong sa Pasig matapos umanong saktar ng kanyang live-in partner na si Jonalyn Hickins. Ayon sa ulat, hindi lamang nito sinaktan ng kanyang kasintahan, kundi pati ang kapatid nito. Kasalukuyan siyang nahaharap sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Children Law. Bagamat hindi malinaw ang detalye ng kaso laban sa kanya, ang pagkaka-aresto niya ay muling nagpaalala sa publiko na walang sinuman ang exempted sa batas. Samantala, ang warrant of arrest laban kay Ken Chan ay muling inihain ng mga autoridad. Ngunit hindi ito na ipatupad dahil wala siya sa kanyang tirahan sa Quezon City. Nauna na siyang pinagbigyan ng warrant noong Setyembre 24, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Ang kaso laban sa kanya ay nag-ugat sa reklamo ng isang negosyante na magsabing si Ken at ilang kasabwat umano niya ay humingi ng 1 milyong piso bilang puhunan para sa isang restaurant at iba pang negosyo. Gayunpaman, hindi raw sila tumupad sa kasunduan tungkol sa hatian sa kita. Sa kabila ng mga alegasyon, patuloy pa ring lumawak ang negosyo ni Ken Chan. Noong 2022, nagbukas siya ng ilang e-fuel gas stations sa Bulacan at Pampanga. Taong 2021 naman nang itinatag niya ang Aromagic Hair, isang wellness brand na nagbebenta ng mga imported luxury massage chairs at therapy oils. I'll help you get Sebastian Klein. What is there to explain? Matapos ang Pasko noong 2022, inilunsad niya ang Cafe Close, isang Christmas-themed cafe na kalaunan ay nagkaroon ng mga sangay sa Green Hills at Eastwood. Noong 2024, nagbukas naman siya ng isang steakhouse na tinawag na Deer Claws sa Bataan na sinundan pa ng isa pang branch noong Hulyo. Ngunit sa unang bahagi ng Setyembre 2024, lumutang ang mga espekulasyon na si Ken Chan ay nagtago na sa ibang bansa upang takasan ang mga kaso laban sa kanya. Sa kabila nito, naglabas siya ng pahayag sa social media kung saan itinanggi niyang niloko niya ang siluman. Anya, ipapaliwanag niya ang buong detalye sa hinaharap, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sumusuko sa mga autoridad. Bukod kay Ken Chan, isa pang kilalang personalidad na nasangkot sa kaso ay si Herbert Bautista. Siya ay isang veteranong aktor, dating vice-alkalde, at alkalde ng Quezon City na tumakbo rin bilang senador noong 2022. Ngunit hindi pinalad na manalo. Noong Enero 20, 2025, hinatulan siya ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong ng Sandigan Bayan matapos mapatunayang nagkasala sa kasong graft. Ang kaso ay may kaugnayan sa isang kontrobersyal na pagbabayad ng 32.1 milyon piso sa Geodata Solutions Inc. noong 2018. Ang bayad na ito ay para sa isang online system na di umano'y magpapadali sa pagpoproseso ng mga permit sa trabaho. Ayon sa desisyon ng korte, walang wastong ordinansa mula sa pamahalaang lungsod na nagpapahintulot sa proyektong ito at walang sapat na ebidensya na naibigay upang patunayan na natanggap na ang naturang sistema. Dahil dito, hinatulan si Herbert Bautista ng pagkakakulong at panghabambuhay na pagbabawan sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Gayunpaman, pinili ng Sandigan Bayan na hindi magpataw ng kalagdagang pananagutang sibil o multa dahil ang pagbabayad sa Geodata Solutions ay itinuring ng hindi na mababawi. Sinubukan ni Bautista na ipadismiss ang kaso, ngunit tinangginan ito ng korte matapos mapatunayang may sapat na ebidensya laban sa kanya. May pagkakataon pa siyang iapela ang desisyon sa Korte Suprema. Bukod pa rito, may isa pang klasong graft na kinakaharap si Bautista na may kaugnayan naman sa pagbabayad ng 2.34 na milyong piso para sa isang solar power system. Sa huli, walang sino man ang ligtas sa batas, gaano man ka-secret
o makapangyarihan ng isang tao. Mahalaga ang pagiging responsable sa bawat kilos natin sa buhay. Ano sa tingin nyo? May pagkakataon pa kaya silang makabangon. Ibahagi ang opinion nyo sa comment section down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming Pilipinong artista ang hinawaan sa industriya ng showbiz, ngunit hindi lahat ay naiwasang masangkot sa kontrobersya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga kilalang personalidad na madakip dahil sa iligal na droga. Sino-sino nga ba sila at paano na uwi sa kulungan ang kanilang mga kwento? Alamin natin ang kanilang pinagdaanan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Simulan natin kay Anton Bernardo, isang dating sexy actor ng Seiko Films. Kilala siya sa mga pelikulang Kesong Puti, Patikim ng Pinya, at Anakan Mo Ako. Noong Disyembre 24, naharam siya ng mga awtoridad dahil sa hindi pagsuot ng helmet. Sa kabila ng simpleng paglabag, napansin ng mga pulis ang kanyang kakaibang kilos. Kaya kinakapan siya at napagpuan ang isang sachet ng shabu at ilang drug paraphernalia. Isa pang artista na nasangkot sa droga ay si